Sino nakakahiya? Para di ka mag-sulit ko na, para hindi ka na magnawa-ngawa. Itutuloy ko talaga, para tumigil ka lang na. Ayan. Yan yung maling-maling salitang binitawan mo, Nanay Ansing. Ay, nako, Nanay Ansing. Maling-mali ang inasal mo kay Daddy Frankie. No? Sa ginawa mo yan, Nanay Ansing, mawawalan ka ng sponsor. Ha? Pina-high blood mo si Daddy Frankie. Ay, nako. Alam naman po ninyong lahat kung ano yung ibig kong sabihin, no? Dahil sa ginawa ni Nanay Ansing na sobrang panggarapalan na yung ginawa niya. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, may diskarte talaga si Nanay Ansing. Pinag-uusapan pa lang kung ano yung gagawin sa bahay ni Kuya Oliver. Siya may plano ng iba. Diba? Noong binababa pa lang yung materyales, si Nanay Ansing nagreserba na ng pangkusina niya. No? At nung nagkalabuan dahil akala ititigil na, yun, itinabi yung 100 hollow blocks na may kasamang 2 semento. Ay nako, ito yung mga bagay na dapat, no, Nanay Ansing, pinag-isipan mo. No? Hindi mo maiaalis ngayon sa mga supporter ni Daddy Frankie na magalit na sa'yo. At isa na ako doon sa hindi na nagustuhan yung inasal. Naintindihan kita dati na nagigets ko pa yung gusto mong mangyari. No? You're thinking of your family also. Pero pamilya mo rin si Kuya Oliver na ngayon nyo nga lang inalagaan pero ginugulangan mo na. Maling-mali ang diskarte mo, Nanay Ansing. No? So, doon sa hindi pa po nakakapanood, panoorin nyo po yung content na ni Daddy Frankie na kung saan naghalit talaga siya kay Nanay Ansing. At actually, nag-live pa siya ata eh. No? May live siya kagabi. So, I'm not sure if na-discuss din yan doon. Kasi hindi ako masyadong nakapanood. Pero dito po sa bibigyan ko ng reaction, no? Makikita nyo po kung paano nasagad si Daddy Frankie sa inasal at sa mga sinabi ni Ansing sa kanya. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright? So, ito po. No? Allow me to share some of the content ni Daddy Frankie pertaining to that aking re-reaction at yung maling naging asal ni Nanay Ansing sa mga sinabi niya kay Daddy Frankie. Ay, sinasabi kasi si Puriman. Sabi niya dati pang Sabi niya kasi kahapon, nagkuha ka daw ng hollow blocks. oo, dati pang kinuha ko doon. So actually, yung mga hollow blocks niya, nakita na nila yan before pa sa mga naging unang content ni Daddy Frankie, no? Nagkakabulungan nga sila ni Reski dyan. Alam mo, hindi mo papanood ni Nanay Ansing yung video. So natawa ako din, nagbubulungan si Daddy Frankie tsaka si Reski. Nakita, napansin ni Nanay Ansing na pinag-uusapan natin siya. No? Nagbubulungan pa sila pero content naman. Kaya nalaman din na Nanay Ansing. So ngayon, kinumpronta niya na umami naman si Nanay Ansing. No, yan nga, yung mga hollow blocks. Yan yung nakita nila, may nakapatong pang bike dati dyan eh. No, pero ang alam lang nila is hollow blocks. Pero nung nahalungkat, mayroon pa palang 2 bag ng semento. Akala ko hindi mo tutuloy yung bahay. Bakit? Ang lalim ng hugot ni Daddy Frankie sa hininga. Halatang dito pa lang, disappointed na si Daddy Frankie sa sagot ni Nanay Ansing na yan. No? Naman. Hinapon ko na. Di ba sabi mo hindi mo tutuloy? Pero ba? Oh, yung mga tingin ni Daddy Frankie, no? Yung tingin niya sa camera, halatang disappointed siya. And it seems parang hindi naman siya 100%
Maybe baka may iba pa, no? Pero mga 100 daw yung hiningi ni Nanay Ansing eh. No? Pero kung iyan yung pagbasihan natin, I'm not too sure, no, kung nasa 100 na yan. Baka mayroon pang ibang parte dyan na pinaglagyan. Hindi pa naman sigurado at Ansing eh. Pinag-uusapan pa lang naman natin eh. Hala. Dahil Frankie, pinagkakapot ko na kasi baka mabasag-basag doon. Baka kunin pa ni Kuya JJ, kaya inunahan ko na. Tignan mo. No? Yung sinabi niya na baka unahan siya ni Kuya JJ. Dito, Nanay Ansing, napagkikita talaga kung gaano kakatusok. No? Pasensya na, Nanay Ansing, ha? Kasi doon sa mga paliwanag mo before, why you need to put the house of Oliver near to your house, medyo naiintindihan ko pa eh. No? Kasi ikaw naman talaga yung tumitingin. Totoo yun. No? Aminado kayong lahat. Dahil nakikita nyo naman na si Kuya JJ, no, malimit. Wala siya sa vlog, nasa trabaho siya, or lasing. No, doon nakukuha ko pa, naiintindihan ko pa siya. But for her, no, to think na ganun yung gagawin ni Kuya JJ, bakit nga gagawin yun? Unang-una, ayos yung bahay ni Kuya JJ, oh. No? At hindi naisip ni Kuya JJ gawin yun, pero siya, naisip niya na baka kunin daw ni Kuya JJ yung mga hollow block. Which is, di ba, hindi magandang pag-iisip sa kapatid mo. No? Kapatid mo. Ang pinag-iisipan mo at pinagdududahan mo sa gamit na para din sa kapatid nyo. No? Dahil lang sa narinig mo na baka hindi ituloy dahil nga nagkaroon ng misunderstanding, kinuha mo na. And saying na inunahan mo lang si JJ. No? Dahil baka kunin niya pa yung hollow blocks. Na alam nating lahat na nung binababa pa lang yung hollow blocks na yan, nang hihingi ka na, Nanay Ansing, para sa kusina mo. Na sinabihan ka ni Daday Frankie na wag mo nang unahin yung sarili mo. Pero ngayon, just because of the misunderstanding na alam mo naman yan na hindi pababayaan ni Daddy Frankie si Oliver, pero nag-isip ka ng ganyan. Di ba? Napaka selfish mo. Hindi ganun dapat ang iisipin natin, Nanay Ansing. Huwag nating isipin yung pansarili. Huwag muna nating isipin yung sa atin. Hindi naman sa nagdadamot ako or what. Dapat. Hindi na talaga masasabihan si Daddy Frankie na nagdadamot pa, Diyos mio. Na magsabi kay Daddy Frankie na siya ay nagdadamot, sigurado makukulata sa comment section. No? Sigurado. No? Nasasabi ni Daddy Frankie yan out of frustrations. Dahil pinilit siyang inintindi. Nakita natin kung paano siya pinagsasabihan sa comment section ng lahat ng content niya if it's about Ansing. Di ba? Nakikita natin kung paano pinagsasabihan si Daddy Frankie. Huwag mo nang tulungan yan, Daddy Frankie. Inuuto ka lang yan. Nadali ka na naman ni Ansing. Naloko ka na naman ni Ansing. Nabudol ka na naman ni Ansing. Pero lahat yan, binaliwala ni Daddy Frankie because he is really trying to understand the situation of the family. No? Because of Kuya Oliver. Gusto nilang magkaroon ng maayos, no, na titirhan, na buhay, at hindi babalik sa dati si Kuya Oliver. That's why he is doing everything he knows, no, para maibigay yung gusto ni Ansing at the same time matulungan pa rin si Kuya Oliver. Pero to this, itong ginawa niyan to, doon natin nakita kung paano naputol or naabot ni Ansing yung sukdulan, no, ng pasensya ni Daddy Frankie. Malaman ko yung gagawin ninyo, especially pagdating Nabasag pa rin, eh. Pati simento. Oh. Pati simento, galing yan doon? Oo, Daddy Frankie.
Akala ko kasi hindi mo na itutuloy. Kaya kinuha ko. Okay, Nanay Ansing, sabihin na natin, akala mo hindi na itutuloy. So, tinabi mo yan. Pero, nung nag-usap-usap kayo, di ba? Na-settle na, okay na. Di ba? Bakit hindi mo binalik yan? Bakit hinintay mo pang sitahin ka ni Daddy Frankie? Di ba? Nag-usap-usap kayo, pinag-ayos kayo, kasama yung asawa mo. Di ba? Bakit hindi mo binalik after ng pag-uusap na yon? Or hindi mo kinausap si Daddy Frankie? Hinintay mo pa na sitahin ka ni Daddy Frankie. Di ba? Oh, nauna yung pagsesettle sa kanila ni si Kuya JJ tsaka nung asawa niya dahil nagkaroon nga ng sakitan pa. Di ba? Na-settle yung issue. Di ba? Na magkakaroon ng kasunduan. No? Na kung sakaling may mangyari kay Oliver, wala sa kanilang dalawa ang makikinabang sa bahay ni Kuya Oliver. Di ba? Doon nagtapos yung settlement na yon. Kaya nagkaayos si Kuya JJ tsaka yung asawa ni Ansing. So after that, no, Ansing, since nagka-okay yan na, so matutuloy na uli yung bahay, bakit hindi mo binalik yung mga yan? Nga? Hinintay mo pa talaga ngayon na sitahin ka ni Daddy Frankie. Sobra. Mali, Nanay Ansing. Hindi magandang tignan talaga. Nanay Ansing, nakaka-disappoint. It's really, no, it's disappointing, maling-mali yung ginawa ni Nanay Ansing. In the first place, kung hindi man yan matutuloy, let's say, no, hindi talaga natuluyan, wala pa rin karapatan si Ansing na kunin ang mga materialis na yan. Because those are from the sponsors. And Daddy Frankie is the one who can decide whether to give it or not to Nanay Ansing. Kasi may iba pang pinababahayan si Daddy Frankie. Yes, sabihin na natin, no, hindi niya na maibabalik yan. But he can use it sa bahay ni Ate Nida. Diba? Or, ibigay talaga sa kanya. Pero, sigurado ako na hindi basta-basta na lang ipatitigil ni Daddy Frankie yan. No, hindi siya papayag na walang titirhan si Oliver. No? Hindi siya papayag, lalo't may pera sa kanya para kay Oliver, para sa bahay niya. Kaya lahat ng paraan, sigurado ako, gagawin ni Daddy Frankie para matuloy yung bahay na yan. Kung kailangan, di ba, nagkaroon pa ng parang suggestion noon na mag-extend papunta naman sa side ni Kuya JJ, no? Para lang maipakita na hindi nasa side lang talaga ni Ansing. Di ba? Nagkaroon ng ganong suggestion. So, which means, Daddy Frankie will do everything na magkaroon ng bahay si Oliver. Yun, Nanay Ansing. No? Kung hindi man matutuloy yan, si Daddy Frankie lang yung pwedeng mag-decide. Hindi ikaw. No? Kasi, hindi para sa'yo yan. Para kay Oliver yan. Na pinagkatiwala kay Daddy Frankie. So si Daddy Frankie ang may say whether to give it or not sa'yo. Lahat ng bagay, pakikisama ko talaga sa inyo dahil gusto ko matuloy yung bahay ni Kuya Oliver. Pero yung ganitong nangyayari, nakakagalit po, nakakainis po, nakaka-disappoint. Nakita natin yung disappointment talaga ni Daddy Frankie. This is the first time na nakita si Daddy Frankie na talaga na-disappoint. Diba? Matinding disappointment to. Kasi, yun nga, marami siyang naririnig, nababasa, na against na sa ginagawa niyang pag-tolerate, no, kay Ansing. Diba? Kahit sa akin, kahit sa mga iba kong content, naiinis yung iba sa akin dahil binibigyan ko pa raw ng reason, no, yung mga ginagawa ni Ansing. Diba? Pero talagang magagahaman. Ako, binibigyan siya for the benefit of the doubt. And kasi nakikita ko na may reason naman talaga siya, no, for her family. Kaya lang this time maling-mali no?
nag-assume ka na kagad na hindi matutuloy, which is mali. Hindi mangyayari yon, no? Or alibay na lang to ni Ansing. Baka sakali makalusot. No? Parang alibay na lang to. Pasensya na, Daddy Frankie, kung nagagalit ka. Akala ko kasi hindi mo na itutuloy eh. Hindi nakakatuwa, Nanay Ansing. Nakakainis po. Nakabwisit. Sa totoo lang. Kasi, mula noon hanggang ngayon, nauunawaan ko yung mga hingi-hingi. Pero ito, Nanay Ansing, yung pagkuha, hindi na po talaga maganda. No? Oo, kasi kinuha niya na ng walang paalam eh. Wala nang paalam. Hindi na alam ni Daddy Frankie. Medyo na-bypass na siya. Nabastos na, kumbaga, si Daddy Frankie. Hindi niya man lang binigyan ng kalagahan yung mga unang hiningi niya, no? Na si Daddy Frankie pa yung nagbigay. Di ba? Yun na yung kaya siguro nasagat na si Daddy Frankie. Kaya napikon na siya. No? Nadismaya na siya. Lahat ng negative na pwedeng sabihin sa ginawa ni Nanay Ansing, yun na yung naramdaman ni Daddy Frankie. Katulad ng sinasabi ko nga kanina, no, na ultimo sa comment section na pagsasabihan na si Daddy Frankie, because no, Daddy Frankie is trying to understand every moves na ginagawa ni Nanay Ansing. Inuunawa niya, iniintindi niya, no, kasi alam niya rin yung kalalagayan, pero dapat wag lagi, di ba? Hindi laging may binigay kay Oliver, dapat may ibibigay din sa kanya. Pati semento pa. Hindi alam ni Puriman yan. Ang sinabi lang sa akin ni Purman, hollow blocks. Pati semento pa pala. Kasi kung talagang hindi matutuloy, pag-uusapan pa rin, di ba? Pero wala pang finally, nag-uusap-usap pa lang tayo nila Kuya JJ, nauna ka na palang kumuha. Kaya pala sabi ni Puriman, nag-order siya ulit kahapon, nagparating siya ngayon kasi nagkulang. So, di ba? Dito, kinonfirm ulit ni Daddy Frankie. Mag-uusap-usap pa sila. So, after nung pag-uusap-usap na yun, which is na-upload na ni Daddy Frankie, napanood na natin. Di ba? So, yan ay nakatabi na. So, after nun, nagkaroon ng pag-aayos na itutuloy na, bakit hindi mo binalik, Nanay Ansing? Yan yung sinasabi ko kanina. No? Bago ka pa nasita. Kasi nakita na ni Daddy Frankie yan, pero hindi niya muna inintindi. Sinettle niya muna yung issue ninyo. Di ba? Ninyong magkapatid. So, sana nung nasettle yung issue na yon, inunahan mo na si Daddy Frankie na sinabihan na, sorry Daddy Frankie, kinuha ko na yung 100 hollow blocks tsaka yung dalawang sako ng semento kasi akala ko, pero ngayon since matutuloy na, ibabalik ko na po, pasensya na. At least ganun man lang ang ginawa mo. Hindi eh. No? After nun, kinip mo pa rin yung mga yan. No? Kinip mo pa rin yan kahit alam mong matutuloy na yung pagpapagawa ng bahay ni Oliver. Kala ko talaga kasi hindi mo na itutuloy, Daddy Frankie, kaya yung bahay ko lang itutuloy ko sana eh. Oo, sanggala talaga na kailit niya. Daddy Frankie. Ay, akala ko talaga hindi Wala na. Naggala na yung pusa ni Daddy Frankie. Napapusang gala na si Daddy Frankie. Ay, nako. So, talagang napikon na. No? Maigi pa doon kay, Tatay Ronald. Nakuha pa ni Daddy Frankie tumawa nung napansin yung ilong niya dito kay kay Ansing. Wala na. No? Naggala na yung pusa ni Daddy Frankie. Napapusang gala na. So, talagang galit na si Daddy Frankie. nagtutuloy. Sinipo na. Kaya hinakot ko na yung mga alubla. Kung gusto mo, ibabalik ko na. Hindi talaga pwede. Kailangan ibalik talaga. Papakuha ko yan sa mga tao ni Purman. Sige, Daddy. Kasi alam mo, Ate Ansing, nagpukos din ako, nagbabudget din ako, nililist ako. Hindi ka Ate Ansing, didiretsahin kita. Si Kuya Oliver lang po ang beneficiary namin. Hindi ka po kasama. Yung mga binibigay sa iyo is galing sa mga sponsor na naawa rin sa hirap ng buhay mo. Pero wag mo sanang isiksik yung sarili mo na parang ikaw ang mas priority beneficiary. Hindi po. Si Kuya Oliver. Ayan. No?
Baka yan yung hindi mo naintindihan, Nanay Ansing. Pero dapat gets mo yan. No, dapat gets mo yan, Nanay Ansing. No? At kahit na ikaw ay maaaring napagsasabihan ng mga kapitbahay mo, pero remember, beneficiary ay si Kuya Oliver na pinabayaan nyo for 20 years. No? Hindi ikaw. No, naaawa na naiinis yung ibang sponsor sa iyo dahil nga sa kakulitan mo, no, sa pagiging tuso mo. May ibang naaawa sa iyo, naiintindihan yung sitwasyon mo. Kahit naman ako naiintindihan ko pa dati yung sitwasyon mo eh. Pero dahil nga dyan sa inaasal mo ngayon, sigurado ko, yung mga nag-sponsor sa iyo dati, hindi ka na lalo bibigyan. No, mas lalo ka nang hindi mabibigyan ngayon, Nanay Ansing. Sigurado ako dyan. Kung noon may naawa sa iyo, lahat ng naawa sa iyo ngayon nagagalit na, no? Kasi may mga binitawang ka pang salita. Para hindi ka mag-sulit ko na, para hindi ka na magnawa-ngawa. Itutuloy ko talaga, para tumigil ka lang na. Ayan. Yan yung maling-maling salitang binitawan mo, Nanay Ansing, na parang ikaw pa yung galit. Ikaw pa yung masama ang loob, Nanay Ansing, para sabihan mo si Daddy Frankie na para tumigil na siya sa kangawa-ngawa. Diyan, Nanay Ansing, ang magti-trigger kahit no, sa mga viewers. Kaya ako nasasabi na mawawalan ka ng sponsor or tutulong sa'yo. No, dahil dyan sa binitawan mong salita na yan, na lalong nagpainis kay Daddy Frankie. No? Maling-mali yung binitawan mong salita na nagngangawa-ngawa. Ano yung ibig mong sabihin doon? 'Di ba? Na parang walang karapatan si Daddy Frankie na pagsabihan ka, nangawa-ngawaan ka, na parang napagtripan niya lang, nawangaan ka. Nanay Ansing, kung hindi man malalim ang Tagalog mo, no? Dapat intindihin mo yung bawat salitang bibigkasin mo. Kasi naiya din naman ako sa'yo. Susulit ko isa-isayin kong balik doon. Para hindi ka na magalit at magnawa-ngawa. Ate Ansing naman, ako pa yung naggawa-ngawa ngayon. Anong gagawin ko? Tatahimik na lang ako, matutuwa na lang ako. Ate Ansing, Dapat susulit ko na lang para di ka na magsalita. ang akin lang, Ate Ansing, pinapaliwanag ko kasi hindi biro-biro yung ginagastos dito. Galit na talaga si Daddy Frankie, no? Nagalit na, napuno na. Diyan sa nangyaring yan, napuno na si Daddy Frankie. No? So, kung ano man yung mangyayari sa iyo, Nanay Ansing, ikaw may kagagawan yan. No? Hindi po ako nang i-encourage sa mga sponsor. But, the way Nanay Ansing deliver and repeatedly saying yung wanga-wanga ni Daddy Frankie na as if, tulad ng sinasabi ni Daddy Frankie, no? Titingin na lang siya, hahayaan ka na lang ba? Dahil gusto mo na magkaroon ka rin? Maling-mali, no, Nanay Ansing? Mas maigi pang nagpakumbaba ka na lang, nagsorry ka na lang, at tinigil mo na yung bunganga mo. So ngayon, dahil dyan, sa bunganga mo, napahama ka. Masakit pong salita yun. No? Na as if you're just doing it para lang pagalitan. Yun lang, ganun lumalabas yun eh. No? Pinagagalitan ni Daddy Frankie si Nanay Ansing. Yun yung dating kay Nanay Ansing. Hindi niya nakukuha yung gustong i-point out ni Daddy Frankie. Hindi niya naintindihan yun. No? Kung bakit nasasabi ni Daddy Frankie yun. Ang sa kanya, para tumigil lang si Daddy Frankie sa kakangawa-ngawa niya, no, ibabalik niya na kahit siya, ilipat niya isa-isa yung mga hollow blocks na yan. Ganon yung dating nung sinabi mo, Nanay Ansing. Pinatitigil mo lang si Daddy Frankie. Naiirita ka sa mga sinasabi niya. Nagagalit ka sa mga sinasabi ni Daddy Frankie. Pero hindi mo naiintindihan yung gusto niyang ipatanda sa'yo. Intindihin mo, no? Na hindi ikaw ang beneficiary, na hindi kayo ang beneficiary, na hindi basta-basta ginagamit or hindi niya basta-basta lang nakuha, no, yung pera na yan. Those money are come from the sponsors
na nagpahalaga sa kapatid ninyo, na ikaw ay hindi mo pinapahalagahan. At ang inuuna mo, yung kapakanan ninyo. No? So, on this matter, Nanay Ansing, sablay ka. Mali ka. And if somebody or if those people na nag-sponsor sa'yo ay tumigil sa pagtulong sa'yo or wala nang tumulong sa'yo sa mga susunod na panawagan mo, it's all your fault. No? Kasalanan mo. Bibigyan mo pa ng sakit si Daddy Frankie. Na high blood po talaga si Daddy Frankie sa part na yan. Kaya kinailangan niyang humingi ng tubig. Diba? Dahil talagang kita naman sa mukha ni Daddy Frankie na nagalit siya. So, sana Nanay Ansing maging aral sa'yo yung pagiging gahaman mo. Nagkagahamanan na yan kasi Nanay Ansing eh. No? Masyado ka ng selfish. No, napaka-ungrateful mo na. Dumagdag ka pa sa mga taong ungrateful. No, dapat hindi na sa'yo magagamit yan. No? Nagamit pa sa'yo. Ilan na kayong may ganyan sa word? No? Hindi ka, mas lalo ka na Nanay Ansing na nakita ng tao kung paano ka tinulungan, inintindi, inunawa ni Daddy Frankie at ng mga sponsor din. No? Dahil alam nila yung kalagayan mo. Pero sa nangyaring ito, wala na Nanay Ansing. Pasalamat pa. No, baka yung sponsor na magbibigay sa iyo mabash din. No? Baka yung sponsor na magbigay sa iyo ibabash na rin dahil sa ginawa mo yan kay Daddy Frankie. No? So, kung ako sa iyo, baguhin mo yung ugali mo, Nanay Ansing. Huwag puro sarili mo lang. No? Huwag puro ikaw na kapag may binigay kay Daddy Frankie, dapat may ibigay din sa iyo. Mali yun. Hindi ka po ang beneficiary. Si Kuya Oliver lang ang beneficiary sa inyo. Sabit nga lang kayo eh. Diba? Sa kagustuhan lang ni Daddy Frankie na hindi kayo maging abala, no? Dahil nga medyo mahina ang pangunawa ninyo, inintindi kayo. No, inintindi kayo. Pero sumobra ka na Nanay Ansing. Mas pagkakatiwalaan pa ngayon ni Daddy Frankie si Kuya JJ. Lasinggero nga lang. Ay nako. Kaya hindi talaga pwedeng pabayaan ni Daddy Frankie si Oliver sa inyo. Dahil bandang huli, pag yan, iniwanan na ng tinuluyan ni Daddy Frankie, malamang, nakatali na lang siya sa gilid ng kulungan niya kasi may baboy na nakatira doon sa bahay. Okay, so yun lang po. Yung gusto kong i-share sa content ko na to. Nanay Ansing, patay ka. Sabi ko sa'yo, wala ka ng sponsor. Unless, manawagan uli si Daddy Frankie na to, huwag sumama yung loob sa'yo. Pero sa ngayon, galit na galit si Daddy Frankie sa'yo. No? Baka pati si Mami Rochelle galit sa'yo. Alright, so yun lang po ang gusto kong share sa content ko na to. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news. At huwag po kayong maging ungrateful. Katulad ni Nanay Ansing. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.